Nagbabalik ang Good Morning Kuya! Meron akong tanong sa inyo Ano? mga kasambahay ha. May favorite ba kayong audiobook or narrator? Ay, meron. Okay kayo, meron kayo? Oo, naalala ko lang bigla, Yung narinig ko boses, bigla. no? Hindi ko lang kilala talaga sila eh. Kasi nakatago yung mga mukha eh. Pero alam nyo ba na nasa likod ng mga commercials, cartoons, announcements, documentaries, at kahit mga viral videos online, may mga boses na nagbibigay buhay sa bawat kwento. Pero sa panahon ngayon kung saan mabilis ang pag-usbong ng artificial intelligence at AI-generated voices, marami ang nagtatanong, relevant pa rin ba ang pagiging voice talent? Paano nga ba nagsisimula sa industriyang ito at ano ang mga katangian na kailangan para magtagumpay bilang isang professional voice artist? Yun o, ngayong umaga makakasama natin ang Creative Works at ilang talented voice artists para silipin ang mundo sa likod ng mikropono. Good morning! Good Please introduce yourselves po para makilala po kayo. Pero, lalagyan natin ng twist. Ano? Make it fun, di ba? Introduce sabagay. yourselves. Yeah. Pero, may ibang boses. Yung boses ng favorite May character. character. Sige. May Pwede ba character. yun? Oh my gosh. Pwede yun. Okay, let's start po kay Miss. Ayan na. Tada! Masayang umaga po sa inyong lahat! Ang Creative Voices Team, nandito na! Zico Adriano po, dubber at bumoses sa ilang karakter ng Tagalog dub anime. Enjoy tayo sa chikahan! Parang wala tayong pasok sa nanonood. Yung nag-aano sa Oo, usahan ng TV kapag hindi mo paubos. Tapos Eh, ako siya yung nauna. Ang Sino po? galing! Sino pong Parang next? nag-switch yung mundo ko. Sino pong next? Next? Ako naman po ay si Alexander Espinachen, isang voice actor na galing sa Creative Voices. Napakalalim. Yan ang ano, Husky, no? pinag-aaralan mo rin yun eh. Husky yung voice. Hello po. Ako po si Tonsi, your cutesy voice, ang Creative Voices Project Manager. Sa kanila na po siguro yun. Inisip mo minsan yung mga characters na bata, isip mo bata rin siguro nagvo-voice dito, pero di mo alam. Di natin alam yung... Amazing. Sino pa po? Si Sir. Glass? Last but not the least, Ako nga pala si John Francisco. At ako ay isa sa mga dubbers ng Creative Voices. Hero. yeah. Naku, mas malalim yata itong katabi ko. Pakilala mo yan. Tabatan mo, Ian. Ako nga pala si... Tama na, pinapaiyan niyo ako eh. Huwag niyo akong payain. Pero ito po kasi nagkaroon din po ako ng background dyan sa pag-voice actor po. Pero anyway, may tanong po ako sa inyo. Sa tingin kasi ng marami, madaling magsalita lang. Madaling magsalita lang ang voice acting. But ano ba talaga yung nangyayari behind the mic? Ano po ba yung mga struggles po ba tayo? Ano po ba yung mga challenges? Sige po, go ahead. Kahit sino po. Behind the mic po, talagang napakaraming kailangang i-consider. Nandyan po yung kailangan marinig natin si Direk, nandyan yung kailangan nakikita natin yung sa screen, visually, kung ano yung dinadub natin, while we are also saying the lines. So lahat ng ating mga senses kailangan gumagana. So kailangan ng practice, observation, after the workshops, and so on. So yun yung mga kailangan natin talaga. Totoo nga. Kasi nga wala naman mukha so kailangan maipakita yung emotions through the voice nga. Yes, exactly po. Saka yung ang dami mong ibang naririnig, tapos magsasalita ka, tapos magbabasa ka. Parang ang hirap nun kapag hindi ka focus din talaga sa ginagawa mo. Pero ano po ba yung mga klase ng projects na ginagawa ng isang voice artist ngayon, no? Yung from commercials hanggang sa digital. Ano yung scope Ano na? po yung talagang boom ngayon na mga projects na nakukuha ng mga voice talent? Well, ang dami pong projects. Umpisahan na natin sa TV ads, radio ads, mga commercials, digital ads. Ang mga boom ngayon ay yung dubbing ng mga vertical drama. Yung sa real! Yes, Drama. Korean novela, Ay, mga okay. ganyan. At saka syempre po meron din tayong may mga IVRs din tayo, yung mga naririnig sa phone.
audiovisual presentation, tsaka meron na rin tayo nung mga AI-related voice projects ngayon. Ay, okay. So, pwede po ba tayo mag-delve dun sa AI-related voice project? Kasi isa nga po yun sa para issue ngayon na kailangan pa ba or bakit pa kailangan tayo ng mga voice actors? May AI naman. So, pero sinasabi niyo may mga AI creatives na with voice talents. Paano po nag-work yun hand in hand? Ay, ganito po kasi yan. Siyempre, sino ba yung boses sa likod ng AI voices? Di ba tao rin naman? So, yun. Ganun po yun. So, ang nag-develop tao, gumawa, nag-train tao, yung boses na pinanggagalingan, tao. So, yun po. So, hindi pala siya 100% na artificial lang. May pinanggalingan pa rin. Exactly. Okay. Pero ang nagiging kalaban yata nila sa ganung part, kasi i-record na yung boses nila, tapos yun na yung nandoon sa system. So, hindi na kailangan sa mga susunod kasi mayroon ng isang specific na laging ginagamit. Yung parang ganun. Yung one time, big time lang sila. But of course, with consent. Yun Dapat. talaga yung Okay. Depende sa Yes. Pero kayo po, paano po kayo nag-start na mapunta dito po sa voice acting? At nung na-develop nyo na po yung inyong boses sa pagdadub, paano naman po na-develop yung mga emosyon kasama dito? Kasi madaling mag-boses matanda, mag-boses bata, pero yung emosyon na nilalagay doon, yun po yung mahirap di ba? Ay, yes. Sige po. Para po sa akin, sabi po kasi ni yung mentor po namin si Father Neil Tolentino, if you want to act, you have to experience life. So everything, lahat ng mga bagay na nilalabas namin sa voice acting, galing po yun sa experiences po namin sa buhay po. Kailangan po natin ikuha lahat ng mga nangyari sa amin at i-project sa lahat ng mga art na ginagawa namin, including yung voice acting po. Ang ganda ng boses ni Sir, no? Parang hindi totoo ko siyang naririnig na taong kausap ko right now. Pero yun nga, kailangan talaga ma-experience mo. Ginagawa mo ba yun dati nung nagdadub ka? More on radio voice acting ako. Hindi ako yung sa dubbing na part, parang kasi siya, parang hindi ako ganun ka galing sa ganung part. Mas okay ako dun sa mga script lang. Sa dubbing po kasi tama po, parang kailangan i-mirror mo yung napapanood mo. Yes, Tama po. kailangan sync time Oo. po. So, yung sinasabi po ni Sir Ian, more on audio drama. Yun, So, audio meron pong kasama usually, parang block recording po kayo sa loob ng booth. So I think sa sa audio drama kasi, you get to create the personality of your character. Unlike pagka nagda-dub ka, meron ng pre-made Kailangan. personality yung character na kailangan mong kumbaga gawin mo lang ng version ng sarili mo. Parang mas flexible, no? Pwede mo laruin. Unlike kapag idadub mo, kailangan magbigay ka ng justice dun sa napapanood mo, yung mismong timing, di ba, yung mismong emosyon. Tama. Pero yun po, may mga tips po ba kayo kung paano na-enhance yung boses po ninyo? May mga exercises po ba kayong ginagawa para mas mag-improve yung quality ng mga voices po ninyo? Actually, sa ganyan po kasi meron naman tayong mga, of course, yung mga readily available online na tips Kasi yung general application naman ng mga trainings, mga vocal trainings na yun, it really helps naman. But of course, kung specialized into voice acting yung gusto mong ma-apply sa sarili mo, meron kasi mga workshops So, yun, when you attend the workshops, they teach you how to really stretch the vocal cords, ganyan, paano mo ma-maximize yung mga nuances ng lalamunan mo. Tapos, para mo sila gagawing characters, hindi lang sila tunog. Pero paano nagkakaiba-iba yung boses na binibigay? Kasi kanina emotion, di ba? Kailangan na-experience mo siya. Sa boses naman tayo, paano siya nag-iiba? Like, kung depende ba sa klase nung ads? Depende ba sa klase ng project? Kung commercial, documentary, paano siya naiiba? Paano nyo rin iniiba? Sa technicalities po, matututunan nyo yan kapag umattend kayo ng workshop Ayun. namin. Certified Voice Artist Program. So, kailangan nyo, para magkaroon ng iba't ibang boses, especially yung character voices, kailangan nyong laruin yung iba't ibang elements. Like yung pitch character, or character pitch, yon. Tapos tempo, rhythm, at saka yung placement. Hindi lang placement, pati yung mouth work.
So yun, kapag nilaro mo yun, magkakaroon ka ng iba't ibang boses. So ituturo nyo yan. Kung gusto nyo malaman, join na kayo. Ibig sabihin po ba nito na yung pagkakaroon ng ability to voice act or yung dubbing na skill, ibig sabihin po ba hindi siya natural na talent ng isang tao? Pwedeng halimbawa, hindi naman masyadong maganda yung boses ko, pero pwede akong matuto niyan. Kasi iniisip ko, ay dapat lang dito yung mga magaganda yung boss. Yun nga po, walang pangit na boses. Lahat may pinaglalagyan at may pinagbabagayan. Yun po ang sabi ng mentor namin. So, ang pinaka-important po kasi dyan, kailangan marunong kang mag-interpret ng script. You have to become the character. Kailangan marunong kang sumunod sa instructions ng director at saka sa gusto din ng clients. At saka kailangan maramdaman ng nakikinig kung ano yung gusto mong ipahiwatig. So, yun ang pinaka-importanting skills doon. Hindi lang dapat pagbuboses. Wala sa ganda ng boses yan. More on sa acting, yun, sa interpretation ng script, and that's it. Yun. And speaking of, sabi niyo po, kasali po ito yung acting kasi yung background ko po dun lang eh. So, bukod po sa boses, may iba pa bang factors or skills na pwedeng makadagdag dun sa quality ng voice acting natin? Meron po bang mga ganong skills na, siguro kung kaya ko naman yung ganito, beneficial, makakatulong to sa voice acting career ko? Ano naman when it comes to skill set na makapag-involve sa'yo sa industry, natural, lang naman kasi siya. So, conversational kasi yung pinaka-approach ng voice acting industry. So, as long as you have the comfortability dun sa material mo, I think, especially industry-specific, kunyari nasa customer service industry ka. Okay, pwede. So, you get to talk to a lot of people and you also use techniques kung paano mo sila to sound professional kasi of course voice acting is also a professional work. So yun, I think as long as you have a good interpersonal skills and kung komportable ka naman sa pagsasalita, Okay. so I think pasok ka doon. Okay, magandang Kaya tips mo to na para. pala. Hindi ka na sumideline. Sample! Malalaman nyo na lang yan. Uy, para si Joshua yun. Parang po si Joshua yun. Babagay kay Joshua kasi may binabagayan daw eh. Hindi kailangan nga, Walakin mo, boss mo. Walakin mo. Kailangan nga. Hindi kailangan flexible ka nga eh, di ba? Yun yung isa sa mga magandang traits na kaya hindi lang isang ka. Oo. Isa lang yung Tingin mo skill. kaya mo yung mga nagpapatulog na boses? Nagpapatulog. Paano yun? Paano may nakakatulog? Kailangan parang soft ka nun, ha? Parang gano'n, ha? Ngayon na may mga Gabi ng lagim niya. Horror pala. Pero curious mo kami, nakakatulong ba kapag extrovert ka or introvert ka na tao? Oo. Yung kapag mas helpful ba? Kunyari, syempre pag extrovert ka, ang dalas mo maipag-usap sa mga tao, ganyan. Unlike kapag introvert ka, medyo tahimik ka lang. Hindi, sarili mo naman yung kinakausap mo nun, di ba? Pag Conversation pa rin. no? oo, di ba? Pero usually po ba sa inyo may mga ganun po ba na mas maraming introvert, mas maraming extrovert? Actually, any personalities will do po lalo sa mga introvert na behind the camera. So talagang minsan mas comfortable sila dun- na kaya pala. talagang na-express nila. Ang sabi nga lang ni na Direct Bogs, yung aming head dubbing director, pag nasa loob ka ng booth, own it. Sa'yo yan. So kung ano yung character, kailangan gampanan mo. So talking about professionalism, dapat aralin mo para at least alam mo kung paano yung atake. Nuances, ika nga. And also just to expand on that, no, surprisingly talaga sa voice acting industry, sobrang mga low profile yung mga naririnig nyo. Hindi nyo i-expect na pag nasa crowd sila, ganun sila. Kasi yung character, ganun sila kagaling mag-personify ng character. Hindi mo alam na ganun na pala yung boses nila sa screen. In parang versus dun sa nakikita mo sila in person. So it's more of like following the instructions, tama yung sinabi ni Miss Donna, na it's all about bringing out your talent through the guidance of the director talaga. Ako rin
po napag-usapan na natin yung AI. Baka marami sa mga kasambahay natin gusto rin subukan talaga yung pag-voice artist. Kaso natatakot sila na, baka mawalan naman ako ng ng opportunity, baka mawalan ako ng kikitain kasi sobrang laganap na ng AI. So, masasabi ba natin na hanggang ngayon, safe pa rin, okay pa rin na i-pursue yung career na to para dun sa mga magsisimula pa lang na voice artist? For sure, there's one thing that's completely true for all of us. At ito po ay everyone wants something authentic. Whether it's sa movies, sa audiobooks, o kahit yung mga dramas na napapanood nyo, we want something that's authentic. Kaya, voice acting is also about connection. Nagko-connect po kayo sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga nagnonood po. Kaya, of course, there is always room for authenticity for the human voice. Iba pa rin talaga yung natural natin na boss. Saka, ang awkward kapag yung naririnig mo nagnanarrate, ang pangit ng accent. Di ba minsan sa AI ganun? Di nila kayang Yung mga ayusin, AI na mga reels, kapag ka-Tagalog, tapos yung accent Ang parang cringe. Amerikano na ewan. Na nagtatagalog. Ganun. Parang hindi talaga bagay pa. Tsaka nahahalata mo na AI yung alam mong AI yun. O Iba yung pa rin- yung boses nga ni Waze sa GPS, di ba, minsan awkward. Iba, no? Iba. Yun kasi nag-start kasi talaga yun like yung AI-generated voices. Nag-start lang yun sa maliit na library lang ng free source na boses. Ay, okay. Kaya pala. Kaya yung naririnig natin masyadong generic hanggang sa naging stereotype na. Ganun siya. But when it comes to opportunities in this kind of industry, hindi tayo nakawalan eh. Kasi especially katulad nga yan, yung mas maganda nga tong chance kasi kahit may AI na, mas nakakompare yung ganda ng voice acting. Kasi before yung benchmark, wala, same industry lang. Ngayon, since may AI, it's available, yes, but the contrast in terms of quality, sobrang laki na. Kaya iba pa rin pagka mismong tao. Totoo. Tsaka pag nakakita ka ng mga AI-generated na mga di ba? Yung tawa pa lang, alam mo na yung difference. Yung tawa ng totoong tao, tapos yung Parang rich laugh. Tama ba yun? Pwede ka mag-voice ng AI. Mukha pa lang kaibigan. Nakakainis. Nakaka-AI-generated. Kaya iba pa rin po talaga kapag Iba, voice talent ang naririnig po natin. Kaya para po sa mga mga viewers natin na gustong pasukin ang voice acting, saan ba sila dapat mag-start? Yung isa po naming program right now, actually this coming June 6 na yan, this Saturday, what we call Stop Voice Acting Workshop, Speak, Translate, Observe, and Perform, Stop Voice Acting Workshop, this coming June 6, whole day of a workshop all about dubbing. So, hopefully you guys can come, face-to-face po ito, you will be guided, may mga practicals tayo, they'll be experiencing dubbing booth talaga and with our director's assessment also and so on. So doon po mas magandang magsimula sa isang face-to-face dubbing agad. Yes. Oh, at may nagga-guide. Yes, Exactly. exactly. Iba yung may nagga-guide. Sige po, isa-isahin naman natin. Ano po yung mga tips na pwede niyong mabigay sa mga viewers natin na mayroong balak pumasok sa voice acting? Okay. So, sa mga gustong pumasok pero nag-hesitate pa, may Pochology quote kami dyan eh. Walang nagsimulang magaling. Kaya, Naging magaling kasi nagsimula. yan. Yun. So, kaya po, huwag nyo nang hintayan na gumanda pa lalo yung boses ninyo, na makumpleto yung kagamitan ninyo, or mawala completely yung kaba nyo kasi hindi kayo hintay ng pagkakataon. So, start where you are, use what you have, and improve. So, yun po. Tsaka, attend workshops. Makakatulong po talaga yun. And, Just to add on, para madagdag ko lang yung sinabi po ni ate. Pagdating sa mga workshops, pwede po sa voice acting workshops or sa mga acting workshops or even theater workshops. Magandang background po kasi yung acting dahil nagdadala po yung acting sa voice acting. Siyempre, kahit anumang boses ang kaya mong gawin, mas nabibigay diin ang acting sa buong resulta ng voice acting na po. Po, singal ko. Okay, sa mga nanonood, ito na yung hint.
na inyong hinihintay. Yan. sign. Sa mga, ito na yung sign na kayo'y mag-join sa ating Stop Voice Acting Workshop. Actually, kaming lahat po, doon din kami nag-start sa pag-join muna, sa pag-research, ano ba ang maganda, legit, na pwedeng pasukan ng mga dubbing workshops. So, kapag ginugal nyo rin po ito, makikita nyo agad ang Creative Voices Productions, one of the leading dubbing workshops dito sa bansa. So, join na po kayo. Sir. Okay. So, ayun, isa sa mga tips na mabibigay ko is be comfortable with your own voice. Kasi isa yun sa pinaka-importanting thought na kailangan dala mo kapag sumali ka. Pag nag-decide ka na sumali sa workshop, isa yun sa pinaka-importante kasi mas nabibigyan mo ng justice yung character na ibibigay sa'yo. Kung tama yung sinabi ni Alex, kung naiaarte mo ng tama yung character na yun. Kesa sa mas technical ka, but hindi mo na ibibigay yung totoong authenticity. Kasi tama, it's all about connection So, be comfortable with your own voice and then work your way up. Alright, sa mga interesado po, please promote po saan po ba sila pwedeng pumunta, ano po ba yung mga social media pages na pwede nilang tawagan or saan sila pwede mag-message. Just visit our Facebook page, STOP, Stop Voice Acting Workshop. Nandun po lahat ng details, even the registration link, even the poster that we have. Meron na pong QR code dyan. Pwedeng-pwede nyo pong pindutin agad sa mga interested. We have also limited slots na rin po. 15 participants lang po usually ang tinatanggap namin per batch para talagang matutukan lahat ng mga participants. But this is ongoing po, all year round naman. So kung wala pang pagkakataon this June 6, abangan po natin sa coming months. Just follow our Facebook page, Stop Voice Acting Workshop, Creative Voices Productions, and Certified Voice Artist Program. Alam nyo na mga kasambahay. Again, baka may gusto naman po kayong batiin. Please go ahead. Greetings, shoutouts. Ako po, meron. Sorry. Sige po. Sige po, go ahead. Alisa na. Binabati ko po si Joan Navarro at si Candelaria Binuya na nag-aalaga sa nanay ko ngayon. Good morning. Salamat po. Good morning. Sino pa po? Kayo Meron pa po ba? Saan po kayo? Good morning din po sa aming mentor, Sir Pocholo de Leon Gonzalez, the Morning, Voice sir. Master of the Good Philippines. Ayan, na talagang tumutulong sa amin and talagang nagbi-build ng mga new, fresh talents dito sa industry. So, there you go. Good morning! Gusto ko lang batiin Si Sir Pocholo Gonzalez, si Direk Boggs, Papa Neil Tolentino, yung best friend ko, Ted Halyorina, at yung tatay ko po. Good morning. Binabati ko rin po ang lahat ng graduates ng Certified Voice Artist Program, ang aming ADRs na si Miles at si Den. hello! I love you! Congratulations sa graduates. Maraming salamat. Again, maraming salamat po Alexander Chen, John Francisco Z. Codrinano, and Donna V. Apuyan sa pagbabahagi ng inyong kwento sa amin ngayong umaga. And syempre, we look forward to hearing more of your magical and fascinating voices. Kaya good luck sa inyong upcoming projects. Kita-kits daw sa June 6, Ayan na. mga kasambahay. Oo naman. Pero ito may last question po kami sa inyo. Para po sa inyo, ano sa tingin ninyo yung hindi kayang gawin ng AI? Yeah. Yan po kasi yung pinag-uusapan namin kanina. For me po, yung creative decisions plus yung na may instinct. Oo. Yun. Kasi, syempre, ang human voice, may instinct yan Alam mo kung kailan magpipigil ng emosyon. Alam mo kung kailan bibigay todo max. Tapos, syempre, alam mo rin kung kailan tatahimik. At alam mo kung paano mag-storytelling. Yun yan. Yung human connection niya, mararamdaman niya ng tagapakinig kapag wala ka nun. So, yun pa rin. Yes, and of course, yung personality. Lahat tayo meron yan. So, ang AI talagang very generic. Hindi mo, kumbaga, ito narinig ko na to, ito, yung nuances, spacing, iisa. So, yun yung talagang hindi pa kayang gayahin for now ng AI. Exactly po kasi sa likod ng ng microphone ang daming ganaps diyan. So kailangan mo ring maki-collaborate. So alam mo rin dapat kung paano sumunod sa direktor at sa gusto ng client. So at the end of the day, ikaw pa rin yung gagawa ng creative decision. Si Sir po.
po ulit yung tanong. Ano po yung hindi magagawa ng AI? Katulad lang sa sinabi ko kanina, yung genuine connection ng tao, hindi yan ma-replicate ni AI. Talagang the one thing that is true for everybody is they're always looking for authenticity. Sa lahat ng mga friendships namin, sa lahat ng mga kwento namin sa buhay, authenticity laging hinahanap natin. True. Yun. Sa hindi kasi magagawa ng AI yung kahit na sabihin natin gaano ka-advance yung technology, yung totoo naman lahat ng sinabi nila, yung authenticity, especially dun sa level ng relationship. Kasi when it comes to voice acting or any kind of industry na nag-involve yung AI, human intelligence will always be superior, especially emotions. Parang, for example, yung mga tools na wala naman before. So, they're also created through AI. So, katulad nung... So, hindi... what I'm trying to say is, kahit gaano ka-advance yung technology, tao pa rin may gawa niyan eh. So, kung gaano sila kagaling, sa atin pa rin ang galing. So, there will always be something na mas superior yung tao sa AI. Human invention pa rin Thank you. talaga. AI, wala ka pala. Tol lang naman. Charot lang. Pero ito naman sa ating mga kasagbahay na humabol sa ating live stream. Ano sa tingin ninyo ang hindi kayang gawin ng AI? I-share nyo naman ang sagot nyo sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! Ito naman, kamustahin naman natin ang ating dalawang skillful chefs natin sa kusina na sina Ira at Chef Joel. Yan, kamusta na yung breakfast natin dyan, guys? Si Chef lang talaga yung skillful. Ako, andito lang ako para mag-OOTD.